kulay na buhay mga beli. So mga beli, ngayong araw na to, yan na, pan 3 days na ni tatay, 3 nights kung tawagin natin, pangatlong gabi. So si tatay mga beli, matagal na pong may karamdaman yan. Ang naging sakit ni tatay sa puso, saka sa emphysema. So sa paninigarilyo mga beli, nakuha ni tatay yun. Matagal na tumigil si tatay sa paninigarilyo, kaya lang yun na, nagkaroon na po siya ng emphysema. Hindi ko alam kung tama yung word ko doon. So ano na mga beli, siguro may 3 years na nang gagamot si tatay. So nag-aasikaso po kasi kay tatay si ate, yung nanay nila Tres. Ito kasing uli mga beli, nangina si tatay. Sabi nung nangina siya, tapos nakakain naman, kumakain pa siya nung time na yun, bago ko dalhin sa emergency. Tapos yun nga, sinugod ko sa emergency dito sa bayan ng Arayat. Ang nangyari mga beli, pagpasok sa emergency, natural sikasuhin po siya, lalagyan ng dextrose, oxygen. Tapos nga tinignan kung bakit nanghihina. Nakita yung level nung ano niya, yung oxygen niya sa katawan is 55 na lang daw po. Kaya pala nanghihina. Pero bago kami umalis ng bahay, pinakain muna namin, kumain siya. Tapos yun na, pinaliguan ni ate nung umaga, nung tanghali bago dali sa ospital. Kaya lang, nung malagyan siya ng mga gamot, medyo siguro yung katawan niya nag-react. Hindi niya kinaya yung ibang gamot na linagay, mga antibiotic. Ayan, paglabas ng emergency mga beli, nanghina si tatay. As kinabukasan na yun, lumakas. Pilit niya, gusto niya, lumabas na siya. Gusto niya tanggalin yung mga swero, tanggalin yung oxygen niya. Eh, hindi pa pwede, kaya pinipigilan na. Tapos ang ano nung doktor is parang na mild stroke dahil yung yung kamay niya namamaga. Tapos medyo iba yung sinasabi niya sa ano niya. Tapos medyo nabulol po sa pagsasalita si tatay, medyo naiba yung tono ng pananalita niya. Kaya ano, suspect CT scan. So payag naman kami CT scan. So schedule lang yung CT scan. Kaya lang hindi nagawa yung CT scan, x-ray lang. Nakita nga po, yan yung plema niya sa baga niya. So masyado na marami, kaya medyo hirap siyang huminga. Kaya lang ang gusto ng doktor kasi, lagyan siya ng tubo, tutubuan si tatay, tapos ipapasok ng ICU. Kaya lang, hindi na kami pumayag. Sabi ng mga kapatid ni tatay, wag na. Kasi after 3 days mga beli, nasa hospital si tatay. Hindi na siya puro tulog na lang ginagawa niya. Tulog, pero huminga pa rin po siya. Tulog, tapos didilat lang, tapos tulog na naman. Pero hindi na siya nakakilala. Ang gusto ng doktor nung time na yon, lagyan na siya ng tubo. Tapos umabot kami ng mga 5 days sa hospital. Tapos nagdesisyon na yung mga kapatid ni tatay, kami huwag nang lagyan ng tubo, kung pwede sa bahay na lang siyang magpagaling. Ayun nga, ang nangyari, wala, ganun pa rin, walang pagbabago nangyari hanggang sa nawala na siya ng hininga. Kasi mga beli, kung lalagyan ng tubo si tatay, lalo lang po mahihirapan. Sabi nga nung mga kapatid niya, pag pinalagyan natin ng tubo si tatay mo, parang mahirapan lang kasi hindi natin alam kung anong dadatnan ng tubo sa loob. Mapadali lang lalo kaya. So sa bahay mga beli, umabot pa siya ng 4 na araw bago nawalan ng hininga.
Pero naka-oxygen po siya sa bahay, tapos pinalagyan namin ng dextrose. Kaya lang talagang hindi na po siya kumakain. Kahit sa hospital mga Beli, hindi na po kumakain si tatay. Kaya nagdesisyon na po yung mga kapatid niya na iuwi na lang muna sa bahay. Alagaan namin. Kaya maraming salamat sa mga kapatid ni tatay dahil di po kami iniwanan. Mula hospital hanggang dito sa bahay, talagang binantayan po nila yung kapatid nila. Yung nga po si Senior Cabello. Matagal na po nagamutan. Kaya lang ang nangyari kasi ano lang, nung pinalinis ko yung kwarto ni tatay, nakita yung may mga gamot doon sa ilalim ng kama na hindi niya iniinom. Masakit man na belly. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, ayaw man natin umalis si tatay, kaya lang wala naman tayong magagawa dahil karamdaman yung kalaban natin. Kasi mga belly, yung sakit sa puso ni tatay, tapos meron siyang ano sa baga talaga, may tama. Kaya sa hospital pa lang mga belly, pinagpe-face mask na kami hanggang makauwi ng bahay. Talagang latan-lata si tatay nung time na dinala ko sa hospital. Pero nakakalakad pa siya nung time na yun. Saka kumain pa siya mag-isa. So 3 nights ni tatay ngayon mga belly, nagluluto kami para sa mga bisita mamayang gabi. So kanilang tanghali nagluto na rin sila doon sa bahay. Tapos ngayon nagpaluto ako ng manok sa baboy. So si Tito Francing po, yung kapatid ni tatay, so siya yung volunteer na magluto ngayong araw na to. So kusinero din po kasi si tatay, Tito Francing. Yan, ina-assistihan ng mga kabeli natin. Ayaw nila akong paglutuin, pahinga daw ako. Bob, thank you. Gusto mo shoutout yung mga kaibigan mo sa abroad dati. So yun mga Beli, binata po yung tito ko yan. Napaka-pogi wanted girlfriend ba tito? Ano po yan? Pangalawang bunso no dito? Pangalawang bunso po nila tatay. Pangatlong bunso nila tatay. Ayan, kusinero po sa abroad si Tito Francing, tapos nandito sa Pilipinas ngayon. Nagbe-business po sa Cavite. Ayan, ayaw nila akong paglutuin, day off muna daw ako. Thank you. Pahinga muna siya. Ilang taon ka na ba, Tito? Alam ba ba? Walaan nyo na lang ha. Walaan nyo na lang, bahala na kayo mag-isip. Tito Francing po namin yan. Nagluluto sila ng adobong manok, tiya? With kamote. With kamote, tapos yan, pang mamayang dinner. Ay, maraming salamat nga po pala sa mga nagpaabot ng tulong, saka nagpaabot ng message sa aming pamilya na nakikiramay po. Sa lahat po ng nag-message, yan, sa mga tumulong sa amin. So mamaya mga Beli, pupunta na ako sa burol ni tatay. So nandito kasi sila nanay, mga bisita ko naman galing Bulacan. Ayan, hapon tayo. So tayo kasi binansagan nila namin siya ng tayo. Tatay yun eh. So hindi mabigkas po ni Kuya Michael yung tatay, kaya naging tayo. Tatay yo. Hindi mabigkas. Ganda lalaki lolo nyo. Okay mga Beli, so yan lang natin sila magluto rito. Punta tayo dito. So yan mga Beli, sa lahat po ng baka may mambas na naman po, bagit pati yung burol ng tatay ko ni Senior Cabello is binlag ko pa. So sa lahat po ng mga nakilala ni tatay, sa lahat po ng mga nakasama ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, saka sa lahat ng na-meet ng tatay ko,
dahil sa pagbablog ko. Maraming salamat po. Ano mi? Thank you po yun sa mga ano po na bigay po ng approval from subscriber po ni Kabeli. Ano na si Kuya Elmer Gomez, si Ate Myla, tapos si Ate Ita Emily Lumba, Kuya Rod, thank you. Kuya Rod, salamat. Tapos Kuya Mac, Tita Marie, Ate Jo and Kuya Aris, maraming salamat. Mami Jo, ayan. Kuya Aris and Ate Jo, maraming salamat sa ayan, ano nyo. Tita Lady Baglad po, yun marami pong nagko-condolences po. Ngayon na napanood po yung video niya na in-upload na po. Maraming salamat po. Yan, Sa ma. lahat ng So, salamat po sa lahat po ng nagbigay suporta sa pamilya namin. sa pamilya. Meron pa bang And kay Kuya Jay, yung pinagtatrabahuan nila Kuya Marlon, nagpabot ng tulong. Okay, so mga Beli, samahan niyo po kami ngayong gabi. So, kukuha na pang 3 nights po eh. So, thank you. So, kung napansin niyo mga Beli, yung mga vlog namin last 2 months. So mga Beli, medyo malungkot po ako doon sa mga ilang video natin doon dahil nga po kay Chay. Nag-iisip na po kami. Kaya lang, kailangan ko po magtrabaho kaya ako ginagawa yan. Kasi anong pasusuporta ko sa kanya kung parehas lang kami nasa ospital. Okay, thank you. Okay mga kabeli, nandito na po tayo sa burol ni tatay. Ito po mga kabili. Kabeli, pasok po tayo. Yes. Chef Aileen. Kagi. Oh. So yung mga kapatid po ni Apo tayo. Hello po. Hello. Pinsan. Mga pinsan po tsaka mga kapatid po. Oh. Ano kayo ba?
Hello po. Magandang gabi po. Ano po, pumunta. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Pamilya ng Siguan, lahat po ng family. Saka po lahat po ng naiiramay po sa aming tatay. Pang third day po. Thank you po. Wow, mga kabili. Hindi po naman. Hello po. Ses, hello muna. Ano daw, Ses? Ha? Sakay ka? Sakain ka, Ses? Ito po yung natin nilutong 4 minuto kanina po. Kasi nagluto tayo sa farm. Tsaka yung dalawa. Pisagin na lang. So mga Belly, nandito na tayo kay tatay. So kanina pa ako, ngayon lang po ako nag-video. Ayan. Salamat po sa lahat ng nakiramay sa amin, sa mga tumulong. Yan, kagaya ng sinasabi ko kanina, lahat na sumuporta. Yan, Kuya Rod, Tita Marie, Tito Bill, Mami Jo, saka kay Kuya Mac. So sa lahat po. Thank you. Naiyak ka? Ha? Kaiyak? Ha? Thank you po. Salamat din po. So nandito si tatay sa loob, mga Belly. So yung mga bulaklak na to, mga Belly, galing po sa mga tumatakbo ng council, mayor, vice mayor, tapos mga congressman. So yung mga Belly, January 27, 1949 po pinanganak si tatay. So si tatay kasi taon na rin yung impaisema niya, mga Belly. Ganun talaga. Ayan, may bisita tayo, si Jan Jan. Tatay, apon tayo. Nantay mo kami. Okay, sige na, kain ka doon. Pa naman si Daddy, binabagsakin dyan. So mga Belly, time check, alas 8 na po ng gabi. 7 PM ng gabi. So dumadami na po yung mga nakikiramay. So dumadami na yung nakikiramay sa pamilya. So mga Belly, hanggang dito na lang po yung vlog. At least napakita ko po sa inyo yung ano ng tatay ko sa lahat po ng... Ayun, yun to. Okay. Okay. Sige na. Sa lahat po ng kamag-anak, subscriber na na-meet si tatay hanggang sa nakilala nila. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ano ni Senyor Cabelli. Yan. Thank you.